A blessed, blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Narito tayo ulit sa ating Seeking God in the Morning dito sa ating Light of Life Facebook page. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Tayo ay magsisimula na, no? Dahil today, meron tayong pang-dalawang araw na i-discuss ngayon, no? Katulad nung sinabi ko kahapon na mag-a-advance tayo. Ayan. So, let's start na nitong ating morning devotion. Ayan. At sa ating pagsisimula, tulad ng dati, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po ulit sa napakagandang umaga na ito, nakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan na taglay namin, sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag, at sa pagkakataon na ito, Panginoon, na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasiyahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Ama, at tulungan mo na ang lahat ng aming mapagbubulay-bulayan na iyong banal na salita ay patuloy na maging liwanag sa aming pamumuhay at patuloy na ikalago sa aming buhay Kristiyano. At Ama, patuloy din namin hinihiling na gabayan mo po ang bawat isa sa amin, ang iyong lingkod, Panginoon, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Kasiyahan mo po ako ng iyong banal na Espiritu at tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At hinihiling ko rin, Panginoon, ang iyong mapagpalang haplos sa iyong mga anak na nagpapagaling, nagpapalakas, Panginoon. Ipagkaloob po nawa, Panginoon, ang lahat ng kagamutan at kagalingan, Panginoon, na kailangan ng iyong mga anak, Panginoon, na dumaraan sa mga pagsubok na ito. Ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay ng pagkakataon para patuloy kanilang mapaglingkuran. At Ama, hinihiling din namin na patuloy mong linisin ang aming puso't isipan at lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, a blessed, blessed morning po sa ating lahat. At tayo ay narito ulit, no, sa ating Youth in Action series dito sa ating Seeking God in the Morning. And tayo ay nasa day 24 at mag-advance tayo ng isang day pa, no, day 25. So this is the last week dito sa ating Youth in Action, at ang title nitong week natin na ito ay The Championship Mindset, no, the Community Impact. Ayan. So, dahil 2 days ang i-discuss natin, katulad ng binanggit ko, no, 24, day 24 and 25, no, after this day, we are down to only 3 days, no? 3 days na lang para matapos natin itong series na ito. Ayan, so excited na ba kayo? Ako excited na. Dahil after this series, no, medyo pahinga lang tayo ng konti dahil mag-start tayo ulit ng panibagong series para sa ating June. Ayan, no, para sa ating June series na in action challenge pa rin, no? So, ano na yung mga nagawa natin, no? Meron na tayo love in action, yung ating unang-una, no, na talagang yun yung nagbigay sa atin itong energy na to para magpatuloy, no? So after the love in action, natapos natin yung faith in action, and ito yung third natin, yung youth in action. So ano kaya ang ating faith in action? Ano kaya yung ating susunod na in action? So, love in action, faith in action, youth in action. So, ano yung next na in action series natin? Ayan. So, yan yung abangan ninyo, no? So, let's dive in dito sa ating day 24, no? So, eto na, no, yung ating day 24. Sa nakalipas na 2 araw, no, pinag-usapan natin ang paggiit ng focus sa premyo. Minsan, no, pinipilit natin na talagang tayo yung manguna, tayo yung mapansin, no? Pero yung kahalagahan, no, ng pagpasa ng bola sa kapwa or pag-share, no, nakakalimutan natin na ito yung mas mahalaga kaysa yung igiit natin yung sarili natin. So ngayong araw na ito, titingnan natin
ang isang protection na madalas nating binabaliwala kapag tayo ay nasa labas ng ating tahanan, no? Tayo nasa paaralan, no? Ito yung mga boundaries, no, na tinatawag natin o linya dun sa court. Ano ito? Yan. Sa buhay Kristiyano, no, meron din tayong mga boundaries. Kung sa sports, merong boundaries o linya. Sa ating buhay Kristiyano, meron din tayo yan. Yan. So, welcome sa ating Day 24 na may pinamagatang Staying Within the Boundaries. Yan. So, dito pa rin sa ating The Championship Mindset ng Week 4, no? Nitong ating Youth in Action. Okay. At bago tayo magpatuloy, basahin muna natin yung ating Bible verse na pagbabatayan natin sa umagang ito. At ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 22, versikulo 11. Ayan. So, ito po yung sinasabi. Ang nagpapakabanal ay dapat pang magpakabanal at ang banal ay magpakabanal pa. Yan. So, kung minsan, no, feeling natin, ay, okay na ako, mabait na ako, okay na ako, ganyan. So, minsan, andun yung tinatamad na tayo, no, na palaguin pa natin yung ating pananampalataya. Pero dito sa ating nabasa, no, sa Bible verse na ito na ating binasa, ini-encourage tayo na patuloy na pagsumikapan natin, na tayo ay patuloy pang lumago sa ating pananampalataya, sa ating pag-uugali, sa ating pagsunod, sa ating Panginoong Jesus. Ayan. So, basbasan nawa ng Panginoong Diyos yung pagkabasa ng ating banal na kasulatan, napakagandang verse na ating pagbabatayan sa umagang ito. Ayan. Okay. So, para sa mensahe, ano, the safety of the lines. Ayan. Kahit sa anong sports, no, kahit sa anong arena, may mga linya na nakaguhit, no, sa sahig. Pansinin ninyo, no, kung makikita ninyo, merong mga guhit dyan sa sahig na nakatakda kung saan lang pwedeng maglaro, no. So, kunyari, itong home court nyo, ito yung home court ng kabila, no. So, makikita mo, meron dyan line that divides, no, yung home court ng magkaibang team. So, kapag ang isang player ay tumatakbo, bit-bit ang bola, ngunit natapakan niya kahit yung maliit lang, no, na bahagi ng puting linya sa gilid, no, agad hihipa ng referee yung pito niya, no. Anong sasabihin niya? Out of bounds. Yan ang isisigaw ng referee. Walang pakialam ang referee, no, kung gaano kaganda yung forma mo, yung pagtakbo mo, pagbitbit mo sa bola, o kung gaano kabilis yung iyong takbo. Kapag lumampas ka na sa linya, nako, lagot na ang play, no. Ito ay mapupunta sa kabila na team, no. So yung bola ay mapupunta na sa kabilang team na. So ang mga linya ay hindi inilagay para limitahan ang yung galing, no, ng player, kundi para panatilihin ang kaayusan ng laro. Yan. So, kung sa basketball, no, ginagamit nila yung mga lines na yan para i-organize yung laro na hindi ka pwedeng kung san-san ka lang tatakbo. Iikot ka doon, no, sa likod ng ring. Hindi pwedeng gano'n, no. So, kailangan within the boundaries ka lang. Ayan. So, it's a way para, syempre, maproteksyonan din, hindi lang yung mga players, no. Syempre, yung mga nakatingin sa'yo, mga outside, mga nanunood, no, na baka mamaya lumilipat ka na kung saan ka na asan na yung player natin, di ba? So, it's a protection, no, yung mga lines na yan. Ngayon, dito naman sa ating Youth in Action, no, so bilang Youth in Action, habang lumalabas kayo sa mas malawak na community o komunidad sa inyong mga online spaces, no, kahit sa online, no, sa pakikipagbarkada nyo sa labas, no, pakikipagkaibigan sa school, at sa mga secular na organizations, mas lumalawak din ang court na ginagalawan ninyo. Ayan. So, kung mas malawak ang court, mas madaling mag-atubili at makalimot sa mga spiritual at moral boundaries na itinuturo sa atin ng ating head coach o ng ating Panginoong Diyos.
Ang mundo ay walang boundaries. Sasabihin nito sa inyo na gawin mo lang ang lahat ng gusto mo. Yan. Ilabas mo lang kung ano yung naiisip mo, kung ano yung ginagawa mo. Karapatan mo na express yung sarili mo, 'di ba? Ganyan. Ganyan naman lalo na sa social media, 'di ba? Ini-encourage tayo na sabihin natin lahat, i-vocal natin lahat. Ngunit ang isang may championship mindset ay may matatag na disiplinang manatili sa loob ng linya ng Diyos kahit walang nakabantay. Yan, tatandaan natin na kung tayo ay merong championship mindset, nasa isip natin yun na, oops, bawal to, hindi ko dapat gawin to. Kahit walang nakakita sa atin, dapat meron tayong spiritual discipline. Yan. So, tandaan natin, lalo na sa mga kabataan, para sa mga youth, ang mga boundaries ni Lord tulad ng katapatan sa pananalita, kalinisan ng puso at pag-iisip, at pag-iwas sa mga kompromiso, ito ay hindi hawla o cage, para ikulong tayo. Hindi siya hawla, hindi siya kulungan. Ito ay protection para sa inyong testimony at kinabukasan. Ayan. Gaya ng ating ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nandito sa mundo kung saan tinuturuan niya, binibigyan niya ng guide ang bawat isa kung paano dapat mamuhay. Dapat sundin natin yung kanyang lakad, sa amin dito sa tahanan, katulad ng aming anak na si Christine na siyang humaharap sa malaking panibagong mundo ng kolehiyo at adulting, So naalala ko nga nung isang araw, sabi niya, Mami, ano ba ako? Youth pa ba ako? Syempre youth ka. Nasa isip ko, youth ka. Kasi akala ko young adult na ako. Pwede naman, sabi ko, kasi papunta ka na doon. So, pansinin natin, yung ating mga anak ay lumalaki na sila, nagkakaedad na sila. So, nakikita na nila na kung saan sila dapat gumagalaw, ano yung mga boundaries nila. So, napakaraming alok ng mundong to, na mukhang masaya, mukhang madadala tayo sa labas ng linya. Pwede tayong mahatak at madala tayo dun sa maling gawa. So, huwag mong i-compromise ang iyong integrity. Yan, para sa mga youth, huwag ninyong i-compromise ang inyong integrity para lang makafit kayo sa community ninyo o tanggapin kayo ng mga kaibigan. Ang pananatili sa loob ng boundaries ng ating Panginoong Diyos ang nagpapanatili sa atin para maging kwalipikadong influencer tayo para sa ating Panginoong Diyos. Ayan. At para naman sa mga magulang, bilang katulad namin, bilang mga assistant coaches, tungkulin nating ipaalala sa ating pamilya na ang laro ng buhay na ito, o laro sa labas ay mas matinding tukso, meron itong maraming tukso sa kapaligiran. Hindi natin pwedeng mabantayan yung ating mga anak ng 24/7. Ayan. So, hindi natin pwedeng ilagay sila sa kwadro o ikulong sa loob ng bahay at dyan na lang kayo para hindi kayo ma-influensyahan ng iba. Hindi pwede yung ganun. Kaya naman ang pinakamagandang regalo natin sa kanila ay ang matatag na moral compass habang nasa loob pa sila ng ating home court, So habang nandito sila sa loob ng ating tahanan, bigyan natin sila ng gabay, ng guide, tulad ng ginagawa ng aking asawa, ginagawa namin mag-asawa sa aming anak na si Christine, na pinipilit naming tignan or sa abot ng aming makakaya na bantayan, tignan at alamin, ini-interview namin, nakikipagkwentuhan kami, inaalam din namin, pero meron din syempre limitation, although hindi palaging parang barkada lang, na parang pwede ka nang
pwede ng lahat ng hilingin ay ibibigay, hindi ganon, no? So, syempre, ikaw ay magulang pa rin na nag-i-implement, no, ng rules sa inyong tahanan. Pero dapat marunong din tayong makiramdam kung ano yung sitwasyon ng ating mga anak, ano yung kanilang pinagdadaanan, no? So, kailangan din natin iparamdam sa kanila na iparamdam at ipaalala sa kanila, no, yung disiplina natin at ating wag nating kalimutan yung pangangaral sa kanila. Okay, so kailangan nating maglagay nitong ligtas na zone o yung linya, no, na mark na dapat nating ipaalala sa kanila na oops, foul na yan, wag na yan, no, foul, out na yan sa laro. Ayan. So, ayan, yun ang trabaho natin ng mga magulang. Ang tunay na kampiyon ay hindi naghahanap kung papaano makakalusot sa linya. Yan, hindi yung ano, no, meron ba kayong anak na mahilig lumusot o magpalusot? So, hindi yun, no? Ipinagmamalaki natin ang maglaro ng malinis sa loob ng hangganan ng ating coach o ng ating Panginoong Diyos. So, mas maganda na pilitin natin, no, to abide the rules. Ayan, sumunod tayo sa mabuti, sa tama na itinuro sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ayan. At para sa ating in-action challenge dito sa ating day 24, para sa mga youth, mindset, para sa mga youth, ayan, mag-set ng isang personal boundaries ngayong araw, particular sa inyong paggamit sa social media o sa pakikipag-usap sa mga kaibigan sa labas. Kung may usapan o content na alam mong lumalagpas na sa pamantayan ng ating Panginoong Diyos, tulad ng bastos na biro, ayan, ayan, paninira, ayan, o maling gawain, matapang na sabihin sa sarili mo, out of bounds ito para sa isang anak ng Diyos at lumayo sa sitwasyon. Amen. Para naman sa mga magulang, magkaroon ng isang maikling heart-to-heart check kasama ang ating anak. Tanungin sila, syempre gamitan natin ng malambot na tono. Anak, may mga bagay ba sa labas ngayon na pakiramdam mo ay sinusubok ang prinsipyo at linya mo bilang Kristiyano? O meron ba sa iyo nang hihikayat ng ganito? O meron ba, ano bang ginagawa ninyo dyan sa group ninyo na yan? Yan. Paano ka naman pwedeng, paano ba kita pwedeng ipag-pray? Ayan. Paano ba ako makakatulong sa iyo, anak? If you need advice, I'm here. Ayan. So, isang mga salita, no, na kailangan nabigkasin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ayun. So, that completes our day 24. At para naman dito sa ating day 25, no, let's dive in na rin dito sa ating day 25. If ever na meron po kayong gustong idagdag doon sa ating mga napag-uusapan, please, no, mag-comment lang po. At magandang mabasa rin ng iba. Mabasa ko rin, no, something na magdadagdag pa sa ating kaalaman. So, dito na tayo sa ating day 25. Sa nakalipas na topic, no, nakita natin yung kahalagahan ng disiplina ng boundaries at ang sining, no, ng pagpasa. Ngayon, titignan natin kung papaano nagkaroon ng tagumpay ang isang offensive play sa pamamagitan ng pagtutulungan ng magkakampi o ang the assist of the teammate. Ayan, napakahalaga po niyan, no, yung pagtutulungan sa team. Ayan. So, unity. So, dito sa ating day 25, no, welcome sa ating day 25, na may pinamagatang the assist of a teammate. Dito pa rin, no, sa ating week 4, the championship mindset, the community impact, nitong ating Youth in Action series for month of May. So, let's start, no?
Bago tayo magsimula dito sa ating Day 25, basahin muna natin yung ating Bible verse na pagbabatayan na matatagpuan natin sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 9 hanggang 10. At ito po yung sinasabi. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa, sapagkat may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagal. Sapagkat kung sila ay mabuwal, ibabangon ng isa ang kaniyang kasama. Amen, amen. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Etong verse na ito ay tinapik namin to nung Sunday. Napakahalaga ng samahan. Pero syempre, kailangan mo ring piliin kung sino yung mga kasama mo. Baka mamaya, imbis na papunta kayo sa championship, ay papunta pala kayo sa failure. Yan. So, tandaan natin, na mahalaga ang team, pero kailangan din nating piliin kung anong team yung ating sasamahan. So, dito sa ating message o mensahe, dito sa ating topic, tandaan natin yung mga salitang, you can't win the championship alone. Parang rin yan, no man is an island. Yan. So, you can't win the championship alone. Tandaan natin yan. Sa kasaysayan ng sports, walang manlalaro kahit gaano pa siya kasikat, kabilis o kagaling. Ang nakapanalo ng kampiyon, walang nakakapanalo ng kampiyon ng nag-iisa. So, para makapuntos ang isang star player, kailangan niya ng kakampi na magsiset ng screen, pwedeng maghaharang sa defender, o kailangan niya ng pasa mula sa point guard, at kailangan niya ng kakampi na kukuha ng rebound. Ayan. Eto kasing pinag-uusapan natin dito ay basketball. Pero meron din naman yung mga laro, kahit sa Olympic, na mag-isa lang. Pero, hindi pa rin siya nanalo ng mag-isa. Bakit? Meron pa rin tumulong sa kanya. Meron pa rin siyang team behind the scene. Katulad ng, yung sa sample ko? Yung gymnast. Ayan. Di ba merong gymnast na lumalaban na mag-isa lang, So, nagbabaras, ikot-ikot, humahagis, tumatalon. Pero, bago naman siya, nakakuha ng ganung kaalaman niya, may team pa rin, na sumusuporta sa kanya. May team pa rin na nag-aasikaso, Kahit ang isang boksingero, kahit mag-isa lang siya na lumalaban dun sa ring, pero pagka time out, merong nagpupunas ng pawis niya, nagbibigay ng tubig, at lalo't higit, ando ng coach, assistant coach, nandun din. So, may team, palagi. So, yun ang tatandaan natin. Ang assist ay ang patunay na ang puso ng koponan ay hindi nakatutok sa sariling sikat, kundi sa tagumpay ng buong team. So, tandaan natin yung mga nananalo na yan, hindi lang sa sarili nila ang focus nila. For example, si Manny Pacquiao, na ilang beses niya binanggit, na ito ay ginagawa niya para sa kanyang bayan, inaangat niya, yung kanyang bansa, na kung saan gusto niya na hindi lang siya ang makilala, kundi yung pinanggalingan niya, yung nation niya. Ayan. So, eto ang ating pagfofokusan. So, bilang youth in action, habang sinusubukan nating magkaroon ng magandang impluwensya sa ating komunidad, tandaan natin, hindi mo ito kayang gawin na mag-isa. Ang pagiging Christian influencer sa labas ng bahay at paaralan ay mahirap kung susubukin mong maging lone ranger. Alam niyo ba yung lone ranger? Yung dati sa panahon namin, ito ay isang sikat na series, TV series, kung saan lagi siyang nag-iisa. Ayan, malungkot yung buhay niya, pero ang ginagawa niya, tumutulong siya, Pero dito sa binanggit natin, ayaw natin, hindi tayo pwedeng maging Christian influencer ng iniisip lang natin yung sarili natin at para lang sa sarili natin. Tandaan natin, kailangan mo ng spiritual na kakampi. Ang iyong pamilya,
That's number one na kakampi. Ang iyong mga leader sa simbahan o members sa church, mga kasamaan sa iglesia, at mga kapwa o mga kabataan na nagmamahal din kay Lord. Yan. So, upang matulungan, so tandaan natin, no, kailangan natin itong mga kasamahan natin na ito, mga kakilala, kaibigan, kapamilya, upang matulungan tayo, no, sa ating pagpapakalat ng liwanag sa mundong ito. Para sa mga youth, huwag mong ikahiya na humingi ng tulong o assist kapag ikaw ay nahihirapan. Kung pakiramdam mo nanghihina yung faith mo, parang natatalo ka sa stress o sa community mo, no, sa kapaligiran mo, medyo nakaka-pressure, lumapit ka sa iyong mga teammates. Katulad dito sa aming anak na si Christine, no, may yung pamilya, ito yung pinapakita namin na backup niya, naka-backup kami para sa kanya. Napakahalaga na meron kang totoong kaibigan na pwede mong tawagan para ipagdasal ka, no? At para paalalahanan ka, no, sa mga plano ni Lord. Hindi yung oo lang or parang i-share ka lang palagi. Tapos mali na pala yung ginagawa mo. Siyempre mahalaga yung totoong kaibigan na nagpapakita rin, no, na may concern. Ipapaalala sa'yo na, uy, mali yan, hindi yan. So, kapag nagkakaisa ang mga kabataang Kristiyano sa isang community o komunidad, mas madaling simulan ang mga advokasya at mas malakas ang patotoo ng pag-ibig para sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, tandaan natin yan. Kung gaano kahalaga yung samahan para sa mga magulang bilang mga assistant coaches. Ang isa sa pinakamalaking tungkulin natin ay ang ikonekta ang ating mga anak sa tamang team. Yun, katulad ng binanggit ko kanina, hindi sapat na tayo lang ang gabay nila. Kailangan natin silang tulungan na makahanap ng isang malusog na community o kakampi na kabataan na hihilahin sa kanilang pagtaas, hindi pababa. Yan. So, katulad din yan, no, ng ginagawa namin ng aking asawa, no, bilang mga naglilingkod dito sa iglesia, alam natin na ang lakas ng isang organization o ng isang pamilya ay nasa pakikiisa, no, sa pakikisama. Palakasin natin ang sistema ng suporta sa paligid, lalo na dito sa ating, lalo na sa kapaligiran ng ating mga anak, upang hindi sila makaramdam na sila ay nag-iisa, no? Yung hindi nila maisip na alone lang sila, no, sa laban na ito, sa laban ng buhay. So, kapag natutunan nating tanggapin at ibigay ang assist ng bawat isa, no, nagiging mas madali ang pag-score o pagpuntos para sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Amen, no? So, dito sa ating In Action Challenge para sa ating Day 25, ayan, para sa mga youth ngayong araw, mag-abot ng isang text message of appreciation. Text message of appreciation sa isang taong nagsisilbing espiritual na kakampi mo. Maaring magulang, pastor, youth leader, o isang tapat na kaibigan. Paalalahanan o ipaalala natin, no, yung ilagay natin doon sa message natin yung pasasalamat. Salamat sa pagiging magaling na teammate at sa laging pagpo-pray sa akin. Ayan. So, ito ang ating In Action Challenge, no, para sa ating mga youth. Para naman sa mga magulang, magmungkahi ng isang simpleng pagtitipon kasama ang ibang pamilyang Kristiyano o mga youth leaders sa inyong komunidad. Gamitin ang pagkakataon upang magkumustahan at pag-usapan kung ano ang yung maging way para kayo ay makapagtulungan sa pamilya sa paggabay sa mga susunod na henerasyon. Amen. Isang magandang action ito para sa mga magulang, no, yung tayo ay magtulungan, no, mga youth leaders, i-encourage natin sila. Ayun. So, amen, napakaganda. So, dito sa ating dalawang topic na ito na diniscuss, no, para wag kayong malito.
Ayan. Meron tayong combined conclusion para sa ating day 4 and day 25. Yung ating day 4, okay, diniscuss natin a while ago, ang pamagat is staying within the boundaries, at ang ating day 25, yung katatapos lang ngayon, the assist of a teammate. Yan. So, sa bahaging ito, makikita natin kung paano naging perpekto ang depensa at atake kapag pinagsama ang sariling disiplina at ang lakas ng isang tapat na koponan. So, the team strategy dito sa safe lines and solid alliance. Ayan. So, napakaganda, no, nitong ating combined conclusion na ito. Habang pinalalawak natin ang ating impluensya sa mas malaking arena ng komunidad, natututunan natin sa napakalakas na dalawang araw, no, or dalawang topic, yung tagumpay ng isang kampyon na nakasalalay sa dalawang bagay. Una, ang linya hindi niya tinatapakan. So, yung boundaries, dapat hindi siya lumalagpas doon. At ang mga kakamping, hindi niya iniiwan. Yun. So, napakaganda. So, dito sa 1, ang proteksyon ng mga hangganan. So, tandaan natin, no? Staying within the boundaries, no? Katulad ng diniscuss natin sa day 24, pinaalalahanan tayo na kahit gaano tayo kagaling o kabilis sa court ng komunidad o sa digital space, ang pag-apak sa labas ng linya ay nangangahulugan ng out of bounds. Ang mga moral at spiritual boundaries na ibinigay ng ating head coach o ng ating Panginoong Diyos ay hindi hawla para limitahan tayo, kundi isang protective shields para sa ating integridad at testimony. Ang isang may championship mindset ay tapat sa mga linya ng Diyos, sa katapatan, kalinisan ng puso at pag-iwas sa kompromiso, kahit pa walang taong nakatingin o bumabantay. Number 2, no, yung dito natin, ang lakas sa pagkakaisa, the assist of a teammate. Ngunit ang pananatili sa loob ng boundaries ay hindi isang solong laban. Yan ang tandaan natin. Sa day 25, nakita natin na walang tao na nakakakuha ng championship na nag-iisa. Ang pagiging kingdom influencer sa labas ng bahay ay nangangailangan ng assist mula sa ating mga spiritual na kakampi. Ang ating pamilya, ang mga pinuno sa simbahan, ang kapwa kabataan na nagmamahal kay Lord. Yan yung ating mga kakampi. Gaya ng gabay, no, ng pagmamahal na ipinapakita din namin sa aming anak na si Christine dito sa tahanan o dito sa aming home court. Ang bawat kabataan ay nangangailangan din ng solidong sistema ng suporta na handang sumalo, mag-pray at magpasa ng lakas ng loob kapag bumibigat na ang laban. So, para sa ating mga youth and parents, ito yung sa dalawa na to, no? Ang laro sa labas ng tahanan ay mas malawak at mas mapanghamon. Upang maging matatag na influencer, kailangan nating bantayan ang ating mga hakbang at pahalagahan ang ating mga kasama. Ayan, tandaan natin yan. Youth, bilang youth, no, huwag subukang maging lone ranger. Manatili ka sa loob ng linya ni Lord at huwag kang manghihinang. Ayan. At huwag kang mahihiyang humingi ng tulong o assist, no, sa mga tapat na mga teammates kapag ikaw ay napapagod na. Ayan. Amen. At para sa mga parents, bilang mga assistant coaches, katulad namin, no, katulad namin ng aking asawa, patuloy nating markahan ang tamang boundaries para sa ating pamilya, para sa ating mga anak, habang aktibo nating ikinakabit yung ating mga anak sa isang malusog na community na hihila sa kanila pataas. Yan. At hindi hihila sa kanila pababa. Yan. So, napakagandang paalala yan sa bawat isa sa atin.
Okay, dito na tayo sa ating conclusion, no? Kapag ang isang team ay disiplinado sa boundaries at tapat sa pagbibigay ng assist, walang play na kalaban ang makakatibag sa kanila. Yan. So, play clean, no? Play clean, within the lines tayo. Lean on your team and let's secure the win for the kingdom. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa sa atin. So, dito po nagtatapos yung ating combined conclusion, no? Sorry, medyo mahaba. Pero, ito naman po ay punong-puno ng aral at pagpapala. Ayan. At abangan natin yung tomorrow natin, no? Isang topic lang tayo tomorrow. Ito ay para sa ating day 26. Playing through the pain. Ayan. Tandaan natin, ang paglalaro, hindi yan madali. Ganon din yan sa ating buhay. Maraming pains. So, pag-usapan natin kung paano magpatuloy ng may katatagan. Ayan, napakahalaga. At meron tayong mga emotional o physical na sugat o pagsubok na nararanasan. Pero, andyan ang Panginoong Diyos para gamutin ito. Ayan. Maraming salamat po ulit sa pagsama nyo sa amin sa ating day 24 and 25 nitong ating Youth in Action series. Ayan. So muli, a blessed morning. Bago po tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito, sa pagturo mo sa amin Panginoon ng kahalagahan ng pag-stay on the boundaries, ang pag-iwas namin sa mga maling gawa, ang pagpapatuloy naming magpasakop sa linya mo, Panginoon, sa sinet mo na boundaries sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga anak. Tulungan mo kami ng mga magulang, nagabayan sila, Panginoon, na manatili, Panginoon, within the lines, na gumagawa sila ng mabuti at lumalayo, Panginoon, sa masama at sa kapahamakan. Gayon din, Ama, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan ng teamwork, ang patuloy na pagtulong sa bawat isa sa pagpapanatili ng magandang samahan at suporta na kailangan ng bawat isa, lalo't higit ng kailangan ng aming mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, ng mga magulang na makapag-set ng magandang team para sa aming mga anak. Magabayan namin sila na pumili ng tamang mga kaibigan na dapat nilang samahan. Gabayan mo kami, Panginoon, na maging mapagmatsyag at maging marunong, Panginoon, upang makapagbigay ng mabuti at magandang payo sa aming mga anak. At muli, Panginoon, ikaw po nawa ang patuloy na mangunat magpala sa lahat ng aming mga ginagawa at gagawin pa, Panginoon, sa buong maghapon na ito. At patuloy mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 A blessed morning po ulit sa ating lahat. And huwag niyo pong kalimutang subaybayan later yung ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. Again, to God be all the glory. Take care and God bless.